Hey D-Rex, why did the Distortus Rex fail its driving test? Why? It was too distorted to stay in its lane. Too distorted. Here's the toy that we're going to review for today. This is the Jurassic World Rebirth Distortus Rex Island Escape Set. Yan nga itsura niyan. Sa harap, meron na tayo mga picture nung kanilang gimmick sa kanilang raft. Kita din natin agad yung mga figures natin sa loob. And at the back, more obligatory product shots and yung mga contents pa na makukuha natin dyan sa loob. At the side, Jurassic World Rebirth. On the other side, Jurassic World Rebirth. And on top, Jurassic World Rebirth. And at the bottom, barcode instructions and stuff. Pag na-unbox na natin siya, naka half clamshell pa sila dito. And makikita nyo sa likod, ano, may magandang backdraft tayo dun yung parang beach. And ito na silang lahat. Yung mga accessories, yung mga figures natin, nandito na silang lahat. So, i-check muna natin isa-isa. Mag-start tayo doon sa ating mga human figures. Check muna natin dito si Daddy. I think si Daddy to no? Hindi ito si Icarus doon sa Marvel. Ito yung dad nila doon. Medyo hindi lang niya kamukha. For me, hindi niya kamukha. Mas kamukha niya si Bucky ng Avengers. Pero okay yung hair. Maganda yung pagkaka-details nila dyan sa hair. Okay din. Yung shoes, nice. Ang ganda ng details sa shoes may mga details din talaga sa shoes. And meron din siya dyang watch. And of course, battle damage na dito si Dad. Yan, medyo punit-punit na yung kanyang dress. And para sa articulation niya, yung head niya naro-rotate. Walang look up and look down. Medyo soft lang yung rubber nung kanyang neck. Shoulder niya, pwede siya mag-arms wide open ng ganyan. And of course, naro-rotate din yan. Next is, naro-rotate din yung elbow and may elbow bent na ganyan. Sa kamay, wala na any articulation. Sa waist, dito, naro-rotate. And then, pagdating sa legs, meron siyang random split na ganyan. And of course, may high kick and kanyang back kick. Yung kanyang knee bend. Maganda naman yung knee bend niya. Naro-rotate din, 360. And sa paa, wala ng any articulation dyan. So, eto si Dad. Pa-comment nga yung pinaka-name ng character doon sa movie. Hindi ko na siya maalala eh. Next, we have here naman yung kanyang anak. Yung pinaka-bata niyang anak. Pinaka-itsura niya. Cute! Ang ganda. Ganda yung face. Hindi ko na ma-recognize kung kamukha ba niya yung doon sa movie. Medyo nakalimutan ko na rin yung itsura. Pero again, ang ganda ng hair. Kita niyo yung details ng hair. Ang ganda, ang ganda. And then, ganda ng pinaka-face. O, ba, nakasmile siya. And then, meron siya dito yung coat ni Jubilee ng X-Men. Nakasandals lang siya, which is good. Although, yung paint hindi maganda. Lagpas-lagpas na. Dito sa isa, maayos. Ito pa yung mga nails. Pero dito sa kabila, wala na. Parang natapon yung pintura. Diba? Parang hindi ganun kaganda yung pagkaka-paint up sa kanya. Para naman sa kanyang articulation, yung head niya, naro-rotate din. Wala nang look up and look down. Yung kamay niya, may arms wide open na ganyan. Ganda yung crude moment niya. And of course, naro-rotate yan 360. Naro-rotate din yan ng ganyan. Sa elbow, wala na. Sa kamay, wala na rin. Ito na yung sunod na articulation niya. High kick na ganyan. And back kick. Ganyan lang. And then, yun na yan. Ang maganda dito sa ating baby girl is pwede mong matanggal yung kanyang coat ni Jubilee. Ayan, no? O, diba? Para lang siyang naka long sleeves ngayon. And then, nandito yung kanyang coat. Diba? Parang dagdag gimmick yun kahit pa paano. Next, let's check naman itong ating dinosaur, ang ating Distortus Rex. Nakaseparate pa yung kanyang tail. Ipepeg lang natin yan dyan sa likod. And yun, nag-clip agad. Nice! So, check natin yung pinaka-overall details ni D-Rex. Nice. Okay naman yung eyes. Okay naman yung pagkaka-paint niya. Dito sa camera natin, parang medyo puti na siya ang dating niya. Pero sa personal, guys, parang may pagka
pagka-yellow eh. Parang hindi ko gusto yung pagkaka-yellow niya. Pero dito sa camera ngayon natin, tinitingnan ko parang hindi ganun ka-worse yung pagka-yellow. Pero in person, mas yellowish pa yung skin color dito ni D-Rex natin. Check natin yung pinaka-details niya. Eyes, and then yung mouth niya. Nice. Ang ganda ng mga ngipin ha. Ganda. Matalas talaga. And yung mga freckles niya dyan, no? Ang ganda nung texture ng skin. Sad to say, again, yung mga nails niya, wala nang any color. Dami pa naman niyang nails. Ang kulit nung hands niya dito. Parang chicken feet na talaga. Parang ang sarap adobohin na itong mga kamay niya dito. Ang cute eh. Anyway, yan na. Yan yung pinaka-overall details ng D-Rex natin dito. So, para sa kanyang articulation, sa head, wala na. Dito sa mouth niya, na-open yan, and ang pinaka-details ng loob ng mouth. Natuwa ako sa ngipin kasi talagang spiky na yung dating. Although, hindi naman siya nakakatusok kasi nga, soft rubber yung mga ngipin. Pero yung pagkaka-design, di ba, akala mo spiky talaga, which is good. Next articulation niya is dito na sa kanyang chicken wings. Ayan. Na up and down lang yan ang ganyan. Dito sa kanyang middle arm. Ito bang middle arm? Matatawag bang middle arm to? Kasi front, middle, and back. Anyway, basta itong longer arm niya dito. Naro-rotate din yan. 360 ganyan. And may spread ng ganyan. So, pwedeng ma-spread yung kanyang kamay dyan. Yan. Pwede na siyang lumipad. Next articulation is dito na sa kanyang pinaka-hands. May fold ng ganyan, fold din ng ganon, and of course, pwede ma-rotate yan ng ganyan. Next articulation niya, dito na sa back legs. May back ng ganyan, and forward ng ganyan. Yun ang pinaka-articulation ng legs niya dito. Dito sa pinaka-paan niya, pwede naman ma-rotate, kaso medyo matigas eh. Pero yun nga, pwede mong ma-rotate yung paan niya sa likod. Next is dito sa tail niya, yung connection natin kanina, of course, left and right and up and down and ma-rotate ng ganyan yung pinaka-tail niya. After nyan, dito sa pinakadulo ng tail niya, meron pa siyang articulation dyan. Pwede mo lang ma-rotate ng ganyan. Yan ang ating D-Rex. Yung raft natin dito. Check muna natin yung pinaka-details. Ang ganda. Okay din naman yung details. May upuan pa sila dyan. And ayan pa, may hawakan dyan, which is good. Okay din. And of course, may gulong. May gulong ang ating boat. Panis. Hindi lang pang tubig, pwede rin pang lupa. Anyway, ito yung pinaka-motor niya. Yan. And then may articulation. Pwede mong left and right ng ganyan. And may mga accessories din itong pinaka-boat natin. Of course, yung ating pinaka-control paddle. Take the wheels. Nagustuhan ko itong parang glass effect natin dito. Tapos, clip lang natin yan dito. Yan na. Once na-clip, wala na palang alisan yung pag na-clip mo na. Ayan, yan ang pinaka-itsura niyan. And then of course, meron pa siyang isang accessories dito. Itong ating bang-bang. Yes, may bang-bang po itong boat natin. So, meron siyang parang scope dito. And then, may hawakan dyan. And then, dito natin lalagay yung ating projectile. Na pwede mo naman ilagay itong bang-bang is dito sa part na to. Yan. Okay, and then, yung mga projectile natin, first is itong parang spike ba? Mga panghuli ng shark or whale, I don't know kung saan, parang ganon yung pinaka-essence nito. And then, lalagay lang natin siya dyan. Susundan nyo lang yung pinaka-peg niya. Yun, pag nag-clip, fire away! Oy, malakas ha? Medyo malakas. Hindi lang ito yung projectile natin. Meron din siya ditong lollipop. No, hindi siya lollipop. I think this one is a life vest na or salbabida. Parang ganun eh. Kasi dapat bilog lang yan. So, salbabida siya. Hindi ko lang alam bakit naging projectile siya na tulad nito. Para at least, pwede mo pa rin siyang ilagay dyan. And then, yun nga. Pag may nalulunod, catch! Yun nga lang, kung makakatch niya. Pero sa sobrang lakas ng projectile natin, baka tumama lang to dun sa nire-rescue natin as lalo lang siyang malunod. I wish sana hindi na nila nilagyan ng pang-projectile. No, hindi naman natin kailangan ng tumatalsik ng salbabida eh. Kung salbabida talaga to. Pero yun nga, sana tinanggal na lang yan. Tapos itong salbabida na to is pwede natin isabit dyan or maybe dito sa gilid ng boat natin somewhere. Para pag may i-rescue ka, edi itatapon lang nila yung salbabida. As usual, di ba? Instead of binabaril natin yung mga nire-rescue natin. Itong mga projectile yata is pwede mong ilagay dyan. And then, itong kabila dito. Yan. Di ba? May dagdag display pa kayo. Anyway, yan, pwede mo rin naman ma-rotate yan, yung pinaka-bang-bang. Ang maganda pala dito sa raft natin na to is may gimmick pa siya na pwede mong matanggal or kunyari masisira itong parang pinaka-control natin dyan. Pag pre-nest natin to, yun! So, it's like parang nasira yung boat nila. Something like that.
At least, may ganung gimmick pa sila. And lastly, meron pa tayong naiwan ng mga accessories dito, which is itong saklay ni Daddy. Yan, na medyo yellowish din. Sana mas brown pa. Anyway, yan yung pinaka-stick natin dyan. Papasubukan natin. Hawak ni Daddy yung kanyang stick. Yan. So, pag hawak niya na yan, nandiyan na si D-Rex, sasabihin niya, "You shall not pass!" Of course, ang pinakamalupit niyan is pangsaklay niya dapat yan. So, pwede natin ilagay. Yan. O, diba? Para talaga siyang ipilay-pilay na. O, ayan o. Okay na. So, isa na siyang PWD Dad. Next accessories pa natin dito is itong backpack ni Dora. Pero, di ko alam ba't ganito yung design dito. Ang kulit lang ng design. Pero overall, okay naman. Okay naman yung itsura dito ng backpack. Wala lang opening yung backpack, sayang. Sana no, open pa rin. Ang pwede lang mangyari dito is i-unpeg mo ito para mailagay natin sa ating bebe girl. Tapos, pin natin dito sa likod. Ganyan. Yan, no? Yan ang itsura niyan. O ha? Ang cute niya. And of course, last accessories natin. Nandito ang ating cutie-cutie na si Dolores. Super liit dito ni Dolores. Soft rubber na lang yung mga limbs niya. Wala nang any articulation si Dolores. I think itong si Dolores pwedeng kumapit dyan sa bebe girl natin. Yan. Or pwede niyang gawin parang eagle si Dolores. Yan. Fly, Dolores. Pew! Ayaw bumitaw ni Dolores. Sayang nga sana pwede natin siya ikapit dito sa pinakalikod ng backpack niya. I think pwede. Try natin try. Iyon, I wish sana mas malaki pa yung backpack ng konti. Hindi ko alam kung ganito ba talaga itsura ng backpack ng bata. Pero yun nga, sayang. Sana pwede pang ilagay sa loob si Dolores. Think pa ganyan. Yan, pwede. Now, para sa height, ito munang bata. Mga nasa 3 inches lang siya. And si Dolores naman, yung pinakahaba niya is mga nasa 2 inches. Yung dad, of course, 3.75 yan. And yung ating raft, yung haba niyan is around mga nasa 7 inches. And ang ating Distortus Rex, tinayo ko na lang siya ng ganyan para makita natin yung pinaka-overall height niya. Kasi depende yan sa pinaka-posing natin sa kanya. O, mga nasa 13 inches naman siya. Ang maganda niya, i-compare pa natin ang mga figures natin na to sa iba pa nating Jurassic figures tulad ng ating Hammond Collection T-Rex, or Hammond Collection Triceratops, our Hammond Collection Atrociraptor, Hammond Collection Dr. Ellie Sattler, and yung ating mag-siblings from the Jurassic Park, si Tim and Kim. Tama ba? Kim yung pangalan ng isa. Alex yata to. Mas matangkad si Jubilee compared dun kay Timmy. Okay, nice. Lastly, here we have our Hammond Collection Brachiosaurus. Again, hindi na siya kita. Ang laki niya talaga. So, yan ang ating height comparison. If you're planning to buy this Distortus Rex Island Escape set, actually medyo mahal yung pagkakabili ko dito kasi I think hindi ito ni-release dito locally sa Philippines and I need to get this pa as a pre-order. So medyo pricey talaga. So I think ang pinaka-range talaga nito is around 4,000 up to 6,000 pesos. There you have it now, guys. Yun na ang ating Distortus Rex Island Escape set. What do you think of this whole set? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think doon sa price na nabili ko sa kanya, parang sobra. Kasi parang masyadong mahal. Although, madami-dami naman tayo nakuha dito kasi dalawang human figure to, tapos may extra dinosaur pa tayo dito. But for the figures itself, okay naman, medyo sold naman ako pagdating sa mga human figures natin. Itong ating raft dito, kahit na may wheels siya dyan, which is okay na rin. Kasi ang una-una kong gustong itry sana dito is kung gumagana siya sa tubig. But I don't think so kasi may mga butas siya na pwedeng pasukan ng tubig. So I think lulubog at lulubog lang ito pag nilagay natin sa water. Kahit pa paano, nadagdagan yung ating mga tao, and kahit hindi ko naman talaga gusto yung T-Rex natin dito, well, at least meron na tayong Island Escape set ng Distortus Rex.